Yan. Good morning sa bawat isa. Pwede bang i-greet muna natin yung ating mga nasa left and right? Yan. Pwede ba natin i-greet yung nasa left and right natin? Iyon. Ayan. Amen. Mabuti ang Diyos. Amen po ba? Sige, yung pinakamalakas na papuri sa ating Diyos na dakila. Amen! Woo! Yes, amen, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, kasi ginising tayo ng Diyos this morning. And meron pong naisin ng Panginoon sa ating buhay sa umagang ito. Do you believe on that? Merong para sa iyo sa umagang ito. Amen. Amen. So, samahan niyo po ako sa Matthew chapter 18, verses 21 to 22 ng ating pag-aaralan. Sige, sama-sama po tayong magbasa. 1, 2, 3, read. Amen. Verse 22. Amen. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, tayo po yumukod manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, ninuluwalhati sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Dalangin po namin ang pagkilos mo, ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Dalangin namin na ikaw, O Diyos, ang magbigay ng kakayahan, kalakasan sa amin, Panginoon, karunungan, katalinuhan sa umagang ito. At walang anumang bagay, Panginoon, na maghahari sa lugar ito o walang ibang Diyos na maghahari sa lugar nito kundi ikaw lamang, Panginoon. Nais namin na maluwalhati ka sa aming buhay sa umagang ito at mas makilala ka pa, Panginoon, higit sa aming pagkakakilala sa iyo. Dalangin namin na pagpalain mo ang iyong mensahe at Lord God, ang iyong lingkod sa umagang ito, Panginoon, gamitin mo ayon sa iyong kalooban, Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran. At patuloy nga po na may pag-iingat na maihayag ang iyong mensahe sa umagang ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsambat ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen, and Amen. Yun. Good morning. Last time, yung ating pinag-aralan is about anger. Tama po ba? So, kumusta naman yung anger management mo? How is it? Okay ba? Na-control mo ba yung galit mo this week? Sino dito yung 2 beses lang nagalit? O hindi talaga siya nagalit at all? Meron bang hindi nagalit at all? Wala? So kumbaga nagalit pa rin tayo, hindi natin na-control yung ating galit. No po? So, sabihin sa katabi mo, kung nagalit ka man, hindi ako nagagalit sa'yo. Ito pa, may kadugtong pa yun. At maghihintay ako na tumigil ka sa pagkagalit. Kagaya ko. Kumbaga, sinabi mo sa kanya yan at sinabi mo rin naman sa iyong sarili. Okay mo ba yan? Kasi yung pag-aaralan natin ngayon ay kabahagi noong last Sunday. If it's about anger, today it's about forgiveness. Last time, ang sabi, do not harbor anger. Yan. Huwag mo sarilinin naman yun, no? Huwag mong mahalin yung pagkagalit. Huwag mong kimkimin. Huwag kang magtanim ng pagkagalit. Tandaan natin, ang taong magagalitin, pumapangit. Okay po ba yun? Kaya sabi ko sa inyo, alam na alam mo yung tao na laging magagalitin. Okay? Siya ay pangit. At ang katabi mo, hindi naman pangit. Amen po ba? O, palakpakan natin si Lord. Okay. Kung ang mensahe ng just last Sunday is do not harbor anger, today ang sabi niya, forgiveness, do not delay. Ayan, napakaganda eh, no? Forgiveness, do not delay. Parang ano lang yan eh. Government goods, do not delay. Something like that lang. Ano? May pasubali, may pagpapaalala. Parang isang awitin lang. Anong sabi ng awitin nila ni Miss Lucia? Bukas na lang kita mamahalin. O, lagay natin sa ganito na sitwasyon. Bukas na lang kita patatawarin. And then dumating yung bukas, ang sabi, bukas. Nakuha nyo ba? Parang ganun yung sa tindahan eh, no? Walang utang ngayon, bukas. At pagbalik mo kinabukasan, nababasa mo ba yan? Walang utang ngayon, kundi bukas. Walang katapusang bukas. Ang ibig sabihin, they are delaying forgiveness sa mga tao. Amen po ba? Ikaw, gaano ka nakatagal nagde-delay ng forgiveness?
how many years, or how many months, how many weeks, na ikaw ay dinedelay mo yung kapatawaran na inaasam-asam ng tao na nagkasala sa'yo, or pakiramdam mo lang, sa isip mo lang, nagkasala siya sa'yo. Well, in fact, there are times, akala kasi natin, nagkasala tong tao na to sa atin, pero sa totoo lang, wala naman eh. It's just, para bang gusto mo lang na, basta feel ko lang, nagkasala ka. Something like that, and gusto kong humingi ka ng tawad sa akin. Something like that. So today, ang pamagat ng message is, forgiveness, do not delay. Alam nyo, ginagawa ko lang na mas maikli, mas understandable, mas madaling tandaan yung mga title para nang sa ganun, nare-remind mo yung sarili mo, first of all, and then secondly, nare-remind natin yung ating mga kapatiran. Okay po ba? Okay. So, dito sa Matthew chapter 18, verse 21, ito pong mga talata na to, or itong istorya na ito, ay pumapatungkol sa isang lingkod na talagang walang habag. Hindi siya marunong magbigay ng kapatawaran. Na para bang hindi deserve ng mga tao na maranasan ng mga tao na to yung kapatawaran mula sa kanya. Para bang very pricey. Ibig sabihin, masyadong mahal, mataas. Hindi ko basta-basta ito maibigay sa iyo. Something like that. Ganun yung puso ng unmerciful servant. Ibig sabihin, walang habag, walang awa na lingkod. Bagaman sa kabila ng kanya rin namang pagkakasala sa mas nakakataas sa kanya. Nandiyan ka pa ba? Hello? Parang tulog ka na. Okay. Dito po sa verse 21, makikita natin, kung ating babasahin dito sa Tagalog, dito natin basahin. Sabi niya, pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, sa ating Panginoon, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito ba? Kung titingnan natin, very tricky kasi, no? Yung tanong dito, kung babasahin natin ulit-ulitin, para bang, Lord, paraphrasing, pinaparaphrase ko siya. Para bang, Lord, ilang beses ba siya pwede magkasala sa akin para patatawarin ko siya? Para maibigay ko ang kapatawaran sa kanya. How many times ba? Ganun yung tanong. Nakuha niyo po ba? Hello? Okay, naunawa natin. Ngayon, nagsabi ng Panginoon natin, sa verse 22, sumagot siya, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito. O hindi siya 7 times, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Ibig sabihin, 70 times 7. That is 490 times. Masyadong marami na yan. Tama po ba? Yung bang kapatid mo ay nagkasala na sa'yo ng 100 times. Ito 490. Siguro wala pa naman dito nagkasala ng, alimbawa si Joel, di pa naman siguro siya nagkasala kay JP ng 2 beses ba, JP? Nagkasala sa'yo si Joel? Secret lang. Opo, Pastor, nagkakaroon ng kapahayagan. Mga 5 beses na nagkasala sa'yo? No, amen. So, yun lang pa lang, 2 pa lang. Wala pa. Praise God. Ikaw, well, nagkasala na siya sa'yo? Hindi, never pa. Praise God ha. So, meron ka pang 490. Kumbaga sa computer games, meron ka pang 490 lives. Nakanyo po ba yan? Yung games na Contra, I don't know kung sino naglaro ng Contra. Di ba yung Contra na kung saan naglalaro ka, and then namatay ka, and then may lives ka pa. So something like that. You still have the chance. Nakuha niyo po ba? Ngayon, tingnan natin, sabi ng ating mga kapatid ito, never pa na nagkasala si Joel kay JP at si JP naman kay Joel. Naniniwala ba kayo doon? So nagkasala sila sa atin? O pinapatawag na namin kayo? Okay? Pero kidding aside, kung talaga titignan natin, yung katabi mo maari nagkasala na sa iyo na hindi niya alam. Tama ba? Hello? Grabe naman, no? Yung katabi mo pa. Di ba? Nasa likuran mo kaya, nagkasala na sa iyan? Pastor, konti lang naman. Still, ang pagkakasala ay pagkakasala pa rin. No, huwag natin sabihin nagkasala. Nasaktan ka na ba niya? Okay, gano'n lang siguro, ano? Huwag na yung pagkakasala, masyadong matindi yan eh. Nasaktan ka na ba ng katabi mo? Kung magkakaroon ng revelation, sabi,
Yung katabi mo talagang nagkasala sa iyan, hindi mo maiano, no? Pero sa isip mo, patawarin mo na siya. Okay, sabi mo, sister, brother, pinapatawad na kita. Pwede mo bang sabihin sa kanya yan? di ba? Okay. Kasi nga, ang message ni Lord today is, forgiveness, do not delay. Nakanyo po? Forgiveness, do not delay. So, makikita natin dito na ang sinasabi ng Panginoon about forgiveness is that huwag mong titipirin. Sabi mo, huwag mong tipirin ang pagpapatawad. Ayan. So, kailangan kasi talagang the moment na humingi sila ng kapatawaran, then naroon dapat yung willingness mo and desire mo to forgive them. Even though hindi pa nila ito hinihingi, ibigay mo na kagad. Kaya lang, pastor, baka magtanong siya anong ginawa ko sa'yo? Halimbawa, sasabihin ko, Pastor Jerome, pinapatawad na kita. Hindi ka pa man nagkakasala, pero pinapatawad na kita. Para kung magkasala siya, naroon ka patawaran. Parang ginawa ng ating Panginoong Yesus. He was crucified on the cross. At sa lahat ng ating mga kapatawaran, o lahat ng ating mga kasalanan, naroon na kagad yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakaganda ng inaalok ng Panginoon, no? Because Jesus doesn't want to delay forgiveness to us. Ayaw niyang i-delay yung forgiveness natin. Ang gusto ng Panginoon, yung you're just thinking of it pa lang, ha? Iniisip mo pa lang, lalapit ako sa Panginoon, hingi ako ng kapatawaran. Ang sabi ni Lord, pinatawad na kita. Ganon katindi ang ating Panginoon. Iniisip mo pa lang, because God knows the heart, God knows our thoughts, our mind, and then sabi ni Lord, hindi ka pa man lumalapit sa akin, pinapatawad na kita. If we know the story ng prodigal son, the father is waiting there for how many months, maybe? For how many months? Naghihintay yung ama, no? Doon sa kanyang anak na suwail, sapagkat itong suwail na ito ay nagkasala sa kanyang ama. And then, ang kanyang ama, nung umalis ng oras na yon, yung anak, until the days na wala ang kanyang anak, yung ama nandoon naghihintay. The forgiveness is just waiting there because the father do not want to delay forgiveness to his son. Ayaw niyang i-delay yon. Napakagaling ng ating Panginoon. And until now tayo, applicable sa ating buhay yon. Yung nagrebelde tayo sa ating Panginoon, lumayo tayo sa Kanya, nakalimutan natin siya, iba yung inatupag natin, nagkasala tayo sa Kanya banal na Espiritu, and yet, God's forgiveness is always there. God's forgiveness is always there. Yun ang attitude, yun ang kalooban ng ating Panginoon, na ayaw niyang i-delay yung forgiveness sa atin. Why is that? Bakit ganon? It is because forgiveness is so important. Sabi mo, forgiveness is so important. Hindi lang siya, forgiveness is important, pero meron siyang so. Talagang ibig sabihin, napakahalaga ng kapatawaran sa isang tao. At ito ang hindi nalalaman ng bawat tao. Na ang kapatawaran na nagmumula sa iyo, we will talk about forgiveness na nanggagaling sa iyo. It is not about the forgiveness of Christ to us. Ang pag-usapan natin, it is about your forgiveness to people, to those people who commit transgression to you. Yung nagkaroon sila ng kasalanan sa iyo, no? Nasaktan ka nila. So, napakahalaga ng kapatawaran na nagmumula sa iyo. Along the way, no, malalaman natin, ganun pala ka-importante yon, tapos dinedelay-delay ko pa. There are times may mga bagay sa ating buhay na talagang we love to delay it. Yung gusto nating pinipigilan muna, pero hindi mo alam yung pagpipigil mo pala na yon ay napakahalaga sa isang tao at napakahalaga din pala sa iyo. Nakuha? Hello? And I remember, meron tayong member ang sabi niya, Pastor, kung alam ko lang, noon pa ako nag-tithes kay Lord. Noon pa ako nag-tithes. Kasi ang tagal na nilang Kristiyano pero they are not tithing. Well, hindi naman topic natin to. Gusto ko lang sa inyong i-share yung ibig sabihin ng delay. Yung delay, yung pagkakaroon niya ng delay na kung saan, sabi niya kung alam ko lang, Pastor, na ganito palang magiging bunga ng pagtatithe, sana noon ko pa ginawa. Parang ganito lang eh. Kung alam ko lang, Pastor, sana noon pa kita pinatawad. Naunawan niyo po ba?
Naman nyo? Kasi usually kapatawaran nasa huli eh. Yung kapag patay na. Yung hindi na maririnig nung tao yung kapatawaran. Pinapatawad na kita at sana mapatawad mo rin naman ako. Doon parang yung role ng kapatawaran doon sa huli, parang mga pulis. Pag tapos na yung krimen, nandoon sila. Hello? Nandiyan ka pa ba? Okay. So, pag-aaralan natin yung important of forgiveness. So, how important it is, o how important forgiveness is. Nako niyo pa, punta muna tayo dito sa Ephesians chapter 4, verse 32, and Colossians chapter 3, verse 13. Ephesians chapter 4, verse 32, tingnan natin, Ephesians chapter 4, verse 32. Ang sabi niya, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tingnan natin, merong example of forgiveness. Same as Christ forgave us. Gaya ng pagpapatawad ni Kristo sa atin, ganun din naman yung pagpapatawad natin ipadadama sa bawat nagkasala sa atin. Are you there? Kasi maaaring, Pastor, hindi ko alam kasi kung paano eh. I don't know, Pastor, kung paano ko siya patatawarin. Kung paano nagpatawad si Lord, same. Naka niya? Same. Ngayon, nagsabi niya sa Colossians chapter 3, verse 13, halos pareho lang to. Kapatid, tingnan natin, Colossians chapter 3, 13. Pagtiisan ninyo ang, grabe ang bigat nun eh, no? Imagine mo yung katabi mo, pagtitiisan mo. Mahirap bang tiisin o pagtitiisan mo yung katabi mo, mahirap ba? Ang hirap, titiisin mo yung katabi mo, imagine. Alam mo, yung pagtitiis mo ngayon pa lang dito, hanggang langit yan. If you're planning to be in the kingdom of God, sooner or later, kapag talagang, doon talaga yung gusto mo sa langit, yung katabi mo yan, makakasama mo yan, kaya kailangan ngayon pa lang, matuto ka ng pagtiisan siya. So kahit nagkakasala yan, pinapatawad kita. Ako, bibigay ko na kay Pastor Jerome yung 100 na nakapatawaran para may 390 pa siya. Okay? So sabi niya, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo o laban sa kanino man, sabi niya, magpatawaran kayo sa isa't isa. Tingnan niyo po yung forgiveness ha. Hindi siya, sa isa lang. Nag-away kami or nagkasala ako sa kanya. Ang sabi rito, ang forgiveness, hindi one way. Hello, listen to this, church. Listen. Kasi ang akala ng iba, kung ako nagkasala kay Pastor Jerome, ang akala ng marami, ako lang yung hihingi na kapatawaran sa kanya, which is wrong. Hindi ganoon ang sinasabi nitong verse na to. Ang sabi niya, magpatawaran kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, it takes two to tango. Hindi lang isa ang nagkasala doon. Nakuha niyo po ba? Maaaring nagkasala kay Pastor Jerome, at siya rin naman, ay dahil bigla siyang nagalit din naman and nag-react siya doon sa pagkakasala ko, same, nagkasala siya. Or, hindi niya ako inunawa, nagkasala siya. Hello? Kaya nga, ang forgiveness, hindi lamang sa isang party, kundi both parties. Nakuha niyo po ba? Kasi sometimes, sabi ni Pastor Jerome, at least humingi na ng tawad si Pastor, okay na kami. Hindi pa okay yon. Kailangan pa rin naman yung siya'y mapatawad din. Nakuha? We need to understand about forgiveness. Kaya napakahalaga ng discipleship eh. Yung kapatid natin dito, Sister Justin, I believe, for how many months or year na niya, more than a year na siya nagsishare, naglilid ng ating discipleship, and many times na niyang na-share ang about forgiveness. And along the way, I do believe, si Sister Justin is, maraming pa siyang natututunan, nalalaman. She's still learning about forgiveness. Nakuha po ba? Okay, maganda yan, matatapik niyo yun. Ngayon, nagsabi niya rito, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung, again, paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Nakuha niyo po ba? Okay, napakabuti na Panginoon. That's why, it is so important na tayo po ay magbigay kaagad-agad ng kapatawaran. Na hindi natin i-delay yung forgiveness na yan. Bagaman galing sa iyo yan, it is your choice,
No? Still, bilang mga Kristiyano, wala tayong karapatan na i-delay yan. Nakanyo pa? Okay. Bakit? Kasi nga napaka-importante. Unang-una is this. Ang sabi, it is important because forgiveness shows a genuine love. Naku ba? Yung daw forgiveness, hindi natin dapat i-delay yan kasi napakahalaga niya. Bakit? Kasi it shows genuine love. Kung talagang mahal mo yan, patatawarin mo yan. Sometimes hindi pa nga humihingi ng tawad yan, pero pinapatawad mo na. Pinapatawad na kita. Bagaman nasa isip mo lang, nasaktan ka niya, hindi niya alam, pinapatawad na kita. That is love. Pastor, bakit ganun? Forgiveness and then it is about love. What's the connection between the two? Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 5. Punta tayo, 1 Corinthians 13, verses 4 to 5. Anong sabi niya? Ang pag-ibig, una pa lang, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Verse 5. Hindi magaspang ang kilos, hindi ito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala na pagkakamali. Hindi niya nire-record yung kamalian. Tayo, hindi Una, nagkasala ka. Hindi mo ako nilibre, pastor, number 1. Kasalanan ko na yan, ha? Pangalawa, pastor, hindi mo ako pinansin. Dalawa na yung kasalanan ko. Pangatlo, pastor, pinaringgan mo ako sa church, sa pulpito. Di ba? Tatlo na yung pagkakasala. Nire-record niyo pala. Para kang sekretary. Na nire-record mo lahat ng pagkakasala at tinatandaan mo yun na kung saan imbis na tanggalin mo yun at meron ka pang ibang bagay na ilagay doon na dapat mong isipin, itinilaga mo or sinulat mo sa isip mo yung pagkakasala niya at nabura ngayon yung mabuting bagay na ginawa niya para sa'yo. And that is not love. Because the moment we love this person or that person or this friend or this brethren, these parents, these children, all these people, kasi kapag mahal natin sila, it doesn't record any wrongdoings or any sins. Sabi, hindi mo kailangan itong isulat. Nandiyan ka pa? Napakatindi ng ating Panginoon. Meron palang kaugnayan yung forgiveness sa love. O punta tayo dito sa 1 Peter chapter 4, verse 8. Anong sabi niya? 1 Peter 4, verse 8. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Sabi mo nga, nag-aapoy, naglalagablab. Ayan. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ibig sabihin, there is forgiveness. Because natatakpan lang naman ang kasalanan, ito pinag-usapan natin to sa atin, hindi sa Diyos. Natatakpan lang naman ang kasalanan kapag mayroong kapatawaran. Kapag pinatawad na kita, kalimutan mo na yan. Tama ba? Ganun naman yun So wala na yon, dapat burado na. Okay? Dapat burado na, wag yung pinapatawad na kita. Pero nakasulat pa rin. Tinatandaan mo pero nakarecord pa rin pero pinatawad mo na siya. Ang sabi is to forgive is to forget. Kapag pinatawad mo na yan, ibig sabihin, burahin mo na yon. Sabi nga ng mga ibang pastors, sabi nila, o mga mangangaral, sabi nila, buti na lang ang ginagamit ni Lord is lapis daw. Sabi niya, nabubura. Hindi katulad natin, hindi. Engrave. Kasi yung pentel pen, pwede pang mabura yan Naka-engrave, inukit. Kaya kahit, ba't ayaw matanggal? Kasi inukit mo nga. Tinatak mo, binaon mo. O yun ang ibig sabihin. Nakuha? Kaya nga hanggang ngayon, kapag nakikita mo siya, nakatatak pa rin yung ginawa niya na masama sa'yo. Hello?
Andiyan pa ba tayo? No? Napakabuti ng Panginoon na pinapaalalahanan niya tayo. Isang weapon ang forgiveness. We may call it is also a weapon. Para mas lalo nating maihayag ang ating pag-ibig, we must to forgive. Hello? Diba? Napakaganda na, no? Yung forgiveness, huwag mo dapat i-delay yan. Kasi as long as yung forgiveness ay dinedelay mo, you are not showing a genuine love. Hindi totoo yung pag-ibig mo dahil walang pagpapatawad eh. Walang pagpapatawad. In fact, ang sabi nga ng Panginoon, how many times? It is not 7 times, but it is 70 times 7. Grabe yun. Dahil kapag mahal mo, kahit paulit-ulit nagkakasalian, paulit-ulit mo rin naman patatawarin. Tama ba? Nandiyan ka pa? Hello? Okay, pangalawa. Forgiveness expressed forgiveness. Anong ginagawa ko to? Paano yun? Forgiveness expressed forgiveness. Parang forgiveness expressed for itself. Ine-express or inihahayag daw ng pagpapatawad ang kanyang sarili. Sabi ko, Lord, paano ko i-ano to? Paano ko itong isi-share that forgiveness express forgiveness? Napakahalaga pala na to. No? Na kung saan ito yung sinasabi niya. Sa Matthew chapter 6 verse 14, let's go to Matthew chapter 6 verse 14. Napakaganda ng sinasabi ng Diyos dito. Ang sabi niya, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawaran din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ayun pala yun. Yun pala yun. Napakaganda ng sinasabi ng Panginoon, no? Nung ito'y aking minemeditate, paano yun? Sa sulat ko lang, forgiveness, express, forgiveness. Or forgiveness, express itself. Ipinahayag, o ipinadarama, ipinapakita, no, ng kapatawaran na nagmumula sa iyo ng isa pang kapatawaran. Kumbaga, ang bunga ng kapatawaran mo na galing sa iyo ay kapatawaran din. Naku, kayo mo ba? Okay, punta tayo verse 15. Anong sabi niya? Punta lang tayo 15. Tingnan niyo po. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. If we will go back to sa Matthew chapter 18 kanina, 21, 22, if we will read that parable, no, ibabasahin natin yon hanggang sa kahuli-hulihan ng parable na yon, na meron doon na unmerciful servant, na siya po'y nagkasala sa kanyang amo, sa kanyang master, and humingi siya ng kapatawaran at pinatawad din naman siya. Kaya lang, nung siya na po ang magbibigay ng kapatawaran sa mga alipin din naman niya, sa mga nakakautang sa kanya, ayaw niya. Ayaw niya. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng kanyang master, ako nga pinatawad kita. Bakit sila hindi mo pinatawad? Nakuha? Kaya at the end of the day, yung unmerciful servant na yon, hindi niya nakamit yung kapatawaran na kinakailangan niya. Nung unang sabi ng master, yes, pinapatawad na kita. But along the way, kasi hindi siya nagpatawad, kumbaga yung kapatawaran na naranasan niya, natanggap niya sa amo niya, baliwala yon. Nakuha? Hello? Okay. Nagbunga lang yung kapatawaran na naranasan niya dahil nagpatawad din naman siya. Or sa kanyang pagpapatawad, ay naranasan niya yung kapatawaran dito. That's why forgiveness express forgiveness. Nakuha niyo po ba? Hindi kayo nalilito? Okay, parang ganito yung sa binasa natin kanina. Balikan lang natin. Matthew 6:14-15. Balikan natin. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang tao sa kanilang mga kasalanan, kunyari may nagkasala sa inyo, pinatawad nyo, patatawaran din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Kung ikay nagpatawad, patatawarin ka rin ng Diyos. Ako nga. O sa 15 ang sabi niya, ngunit kung hindi ka nagpatawad, kung hindi kayo nagpatawad, kung hindi nyo pinatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit. O isa ating mga kasalanan, kung hindi rin tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Kaya yung pagpapatawad mo ay nagbubunga rin naman ng kapatawaran ng Diyos sa iyo. Nakuha. Kaya hindi mo dapat i-delay yung kapatawaran. For you also to experience the forgiveness na nanggagaling sa Diyos.
Andiyan ka pa ba? Gusto lang kasi natin tayo lang yung pinapatawad pero ayaw nating magpatawad. Again, kanina sinabi natin, hindi ito isang one way lang. It is two-way, give and take. Imagine no, nagpatawad ka lang, hindi ka pa man humingi ng tawad sa Diyos, pero ang sabi ni Lord, pinatawad na kita. Bakit? Kasi nagpatawad ka. Ganon katindi ang ating Panginoon. Grabe, no? Grabe ang ating Panginoon. So, pangatlo, forgiveness, it is a testimony that you received the Holy Spirit of God. Ganon pala kahalaga yun, na kapag ikay nagpatawad, it is a testimony, ito'y patotoo, na nasa iyo o tinanggap mo ang banal na Espiritu. So, meaning to say, in short, kapag hindi ka pala nagpapatawad, wala sa iyo ang banal na Espiritu. Bakit? Kasi it grieved the Holy Spirit. Nasasaktan ng banal na Espiritu. Hindi kasi kaya ng banal na Espiritu na nananahan siya sa puso mo at merong grudge doon, merong pangit doon. Ayaw ni Holy Spirit yun na may kasama siya doon. Tandaan natin that our God is a jealous God. Ayaw niya na meron tayong tinatago doon sa ating kaisipan, ay sa ating puso. Sinisiksik natin yung anger na yon na wala pang kapatawaran, sinisiksik natin doon sa ating mga puso. Nakuha? Naunawaan po ba natin? So, ibig sabihin nun, ito yung patotoo na wala sa iyong Holy Spirit. That's why kahit na mag-pray ka, there's no power. There's no anointing. Even though you're preaching, baka motivational speaker ka lang. Kinukuha mo lang sa mabubulaklak na salita yung mga tao. Ayaw mo silang masaktan. Ano? Hindi po ganun. Hindi ganun. We have the Holy Spirit of God. Kailan? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, kalakip po nun ang banal na Espiritu. And the moment na walang forgiveness na nagaganap sa ating puso, hindi pa rin natin mararanasan ang forgiveness ng ating Diyos. Nakuha? Kaya kahit how many times ka na, Panginoon, patawarin mo ko. Pero meron kang hindi pinapatawad sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kapatiran mo. Wala yung forgiveness doon. Wala yung Holy Spirit doon. Kahit gaano pa siya kagaling magsalita ng mga verses. Kahit kung di ka naman nagpapatawad, wala rin yun. Wala yun, church. May mga pastors, may mga preachers, they know how to preach. Yung mga preaching lang na talagang ina-apply nila sa kanilang buhay. But when it comes to forgiveness, hirap na hirap talaga na mag-share about forgiveness. Ibig sabihin, wala sa kanila yun eh. They don't have that attitude. That kind of character, wala sila nun eh. Kaya hindi nila ma-share eh. They're just motivating these people. No? Para lang maging spiritually rooted. Pero sa totoo lang, hindi sila. Nakuha niyo po ba? Hindi ibig sabihin, nagkukot ng maraming verse yan. Napaka-spiritual mo, nasa yung Holy Spirit. Hindi Bakit ko nasabi yun? Si Satan, nagkukot ng Bible verses. In fact, mas magaling pa siya sa atin. Bakit? Kasi nagkasama sila ng Diyos eh. Nasa langit sila nun eh, magkasama sila eh. Kaya mas maraming alam na verse si Satan. But I'm not saying na yung katabi mo dahil maraming alam na verse yan, Satan yan. Hindi ko sinasabi yun. What I mean to say, kung titignan sa pinag-aaralan natin, hanggat hindi siya nagpapatawad, yung banal na spirito wala sa kanya. Wala sa kanya yung banal na spirito. That's reality. Hindi ko kayo pwedeng bigyan lang ng sugar-coated. Yung babalutin ko lang para lang matanggap niyo yung babalutin ko sa isang napakagandang wrapper or balot para lang tanggapin niyo. We need to forgive. Do not delay it, church. Baka darating si Lord, andiyan pa rin yung galit mo. Umaakit na ngayon, nararapture na yung mga tao, umaakit na, nakikita mo, ikaw gumaganon ka. Preacher naman ako ba't ayaw ko tumaas? Nagpapabigat pala sa'yo yung unforgiven heart. Paano kung dumating si Lord ngayon? Paano kaya? Let's just imagine, darating si Lord, nandiyan siya. Hindi ka nagpatawad.
Dahil nga mahal mo sabi ko, hindi, magpapatawad ako pag siya lumapit sa akin. Hintayin ko siya. Ganun kasi tayo, tama? Bakit? Alam niyo bakit? Kasi gusto nating i-prove na sila yung mali, hindi tayo. Nagkamali ka, na-realize mo? Ganun naman tayo Aminin natin, ganun tayo. And nandun din yung pride kasi natin, parang si Satan. Nandun din yung pride. Basta't kailangan mauna ka para malaman ng marami na ikaw talaga nagkasala. Diba sabi ni Robin Padilla, in public, gusto ko humingi ka ng tawad, Kiko. That's kasi naka-record dyan kanya. Are you there? Nandiyan ka pa ba? Napakabigat pala nun no? Sa John 20, 21 to 20, hanggang 23, basahin natin. John 20, 21 to 23. No, kaya marami mga tao, they feel so matured. No, na parang matured to. Pero maturity, yung nagpapatawad ka agad. Yun yung matured. Amen ba yan? Pag hindi ka kagad nagpapatawad, immature ka. Immatura. Okay, sabi niya, basahin natin 1, 2, 3. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, "22. Wow, grabe yun. 23. Take note of this one. Punta tayo sa 22. Tingnan niyo ang sabi niya. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. He breathed on them. Let's speak of the Holy Spirit of God. It gives life. Tama? It gives life. Remember nung si Eva at Adan, o nung si Adan, hiningahan sila ng Diyos? He breathed on Adam. And si Adam nagkaroon ng buhay. Nakuha? Okay. So makikita natin dito, at nang masabi niya ito, ang sabi niya, kasi peace be with you. Ang sabi ng ating Panginoon, sabihin niyo ang kapayapaan. Sila'y hiningahan niya, at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Nung tinanggap nila ang Banal na Espiritu, nung binigay ng ating Panginoon Jesus, etong sabi niya, verse 23. Sabi niya kagad, bakit ganun? Kung inyong patatawarin, why is it? Nung binigay yung Banal na Espiritu, nung hiningahan sila, why is it parang yung sinasabi ng Panginoon ay pumapatungkol, He is so concerned to forgiveness. Bakit hindi niya sinabing, preach ka, mag-magic ka, maghimala ka? Bakit? Kasi, yung kapatawaran na yon ang kinakailangan mo na. Kasi nga, sagabal yan, nakakapagpabigat. Tama ba? Nakakapagpabigat. Kaya tingnan mo yung mga tao ngayon na they are not willing to forgive. Bigat na bigat yan. Ang bigat kaya nun. Hamak mo, dala-dala nila kagad yung mabigat na yon. Di ba, remember, meron tayong example, si JP nandito, this is the third time na gagamitin natin yung illustration na yon. Kahit isang bagay lang na napakagaan, kahit bulak lang yan, at tinawakan mo for so long, because you know, there is something in your hand. Kahit bulak lang yan, dahil hawak mo, magaan lang ang bulak, lightweight ang bulak, pero hinawakan mo, napakagaan lang, okay lang, pastor, ang gaan lang nito. But because your thinking, your thought is that meron kang hawak. Nakuha niyo po ba? Kasi that is the matter. Yung kaisipan mo naka-konektado din sa inahawakan mo. Kaya along the way, kahit magaan lang yan, naghahanap ka ngayon ng maibababaan mo, yung outlet para maibaba mo siya. Nakuha? Kasi nagpapabigat pa rin siya. Kahit maliit lang yan, kahit away bata lang yan, still, magkokosto ng kabigatan sa'yo. Nakuha po ba? Kaya siguro nabibigatan ka sa buhay mo. Kasi meron kang sa puso mo na hindi ka pa nakapagpatawad. Siguro ganon. And I believe, siguro nga, I believe na talagang marami pa rin sa atin ang hindi pa rin nakakapagpatawad.
Bagaman wala kang kasalanan, merong tao nagkasala sa iyo, again, dapat ikaw pa rin ay makatanggap din naman ng kapatawaran. Hindi lang yung isang tao na to, kundi ikaw din naman. Bagaman ibinigay mo na yung kapatawaran sa kanya, dapat patawarin ka rin niya. Dapat magpatawaran kayo. Ang sabi nga sa Ephesians 4:23 o 4:32 and Colossians 3:13, magpatawaran daw kayo. Because along the way, di mo naman alam talaga kung nasaktan mo siya. In fact, kung titingnan natin yung sitwasyon, wala naman ako masamang layunin, pastor. Pero nasaktan mo siya. Sometimes simple lang nagbibiro ka lang. Nagbibiro ka lang pero nasaktan mo siya. Nasabi mo lang na parang sumikip yung damit mo. Diba? Umali mo yung damit niya, umaatras. Tapos bumakat na yung mga ano niya. Yung mga abs yun Yung mga babae may mga abs yan. Kung kami, isang belt bag yun. Nakuha natin. So, yung banal na spirito, sabi niya, ayaw ko na may kasama akong hatred or anger or unforgiven na nasa puso natin. Dapat, ang puso natin ay matutol na lagi nagpapatawad. Let us train our heart to forgive always. Pwede ba yung kaya ba? Na maging buhay natin, maging lifestyle natin yung nagpapatawad tayo lagi. Masarap bang hindi nagpapatawad? Hindi, di ba? Bakit natin dinedelay? Hindi pala Nakakatulong ba yung hindi nagpapatawad? Nakakatulong? Hindi naman, di ba? O bakit natin kinikip-kip? Kung hindi nakakatulong yan, alisin yan. Palayasin yan. Hindi kasi sinasabi yung asawa nyo, palalayasin nyo. Father's Day ngayon, wag nyo muna silang palalayasin. At saka ano bang araw ngayon? 17. Pwede na. Kakasweldo lang naman naibigay na sa inyo. No? So again, napakahalaga po ng forgiveness. Bakit? It is a testimony that you received the Holy Spirit of God. Ang tindi nun no? Grabe si Lord. So pang-apat, forgiveness is part of healing process. Sabi mo nga, healing process. Ayun. Laki pala ng bahagi na yun. Ganun pala ka-importante o kahalaga yung forgiveness. Kasi bahagi siya ng kagalingan. Hello? Kasi ito yung sinasabi sa Bible Punta tayo dito sa Luke chapter 7, verse 48. Di ba yung babae doon na dinudugo? Sabi ni Jesus tells a woman, your sins are forgiven. Hindi niya sinabing, you're healed. Sinabi niya, your sins have been forgiven. Yun muna ang inano ni Lord Kasi napakalaking bahagi pala nun. Sa kagalingan, yung nagpapatawad. Kaya siguro yung karamdaman mo until now hindi nawawala. Dahil di ka marunong magpatawad. Baka lagi kang high blood. Kasi nakaka-high blood yung hindi nagpapatawad Yung mga high blood, again, sila yung mga naglilista talaga ng mga kasalanan. Yung mga pagkakamali. So, na-high blood yan kasi 1, 2, 3, ang dami mo na kasalanan. So, na-high blood na siya sa'yo. Grabe, baka sasabog yan. Ang kailangan mo, magbawas ka. Okay, pinatatawad na kita nung na-late ka. Pinatatawad ko na kayo nung na-late kayo. Pinatatawad ko na kayo pag hindi kayo nag-attend ng Bible study, ng prayer meeting. Pinapatawad ko na kayo. Na kahit naghihintay kami dito. Ano po? Siyempre, masakit sa akin yun Nasasaktan nyo ako. Hindi nyo lang alam. Kapag di kayo dumadala ng church, nasasaktan ako. Ganun po katindi yun. Akala nyo wala lang. Pero nasasaktan ako doon. Pag late kayo, nasasaktan ako. Akala nyo lang hindi. Pero that's reality. Ito po yung katotohanan. Na talagang ako po yung nasasaktan sa bawat ginagawa ng mga member pagdating sa gawain ng Diyos. Andiyan ka ba? Forgiveness is a part of healing process. I'm not saying na you will be healed totally. But it is a process of healing. Bahagi siya. Yung tayo po yung nagpapatawad. Napakaganda nun. Kung gusto mo talagang gumaling sa iyong mga karamdaman, kung gusto mong gumaling financially,
Magpatawad ka. Sabi mo sa tabi mo, gusto mo bang gumaling agad? Okay, magpatawad ka. Kasi, alam nyo, hindi nyo alam kasi, yung mga nandirito natin, yun nagiging dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Yan, stress. Kung bakit kayo nagkakasakit. Dahil nandirito, kinimkim nyo lahat eh. Di ba anong sabi ng Bible? Let us throw off. Sabi niya, iwaksi natin, itapon natin, let us throw off everything that contaminates our body and our soul. Ibig sabihin, kinocontaminate niya. Punta nga tayo sa 2 Corinthians 7:1. Ito tayo, 2 Corinthians. Sabi niya, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin. Sabi mo nga, linisin natin. Okay. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Gusto ko dito sa English version, ang sabi niya 2 Corinthians 7:1. Let's read NIV version. Ang sabi niya, mas maganda to. Since we have these promises, okay? Dear friends, let us purify ourselves from everything. This is the magic word. Contaminates. Nakakarumi. Nakakalason. Nagdudulot ng bakterya, ng virus sa atin. Tanggalin daw natin yon. And one of those is yung unforgiving heart. Yung anger, tanggalin mo yon. Kailangan magpatawad ka. Because magkapatid nga yan si anger at saka si forgiveness Nakanyo po ba? Last time, huwag kang magtatanim. Kaya ang sabi, the only way para hindi tumubo yung anger is to forgive. Andiyan ka pa ba? Imagine mo, punong-puno ka na ng galit. The only way para mawala yung galit na yan is to forgive. To forgive. Okay, pinapatawad ko na yung asawa ko. Hindi nagbibigay ng budget. Patawarin mo na siya. Huwag mo na isumbat sa kanya. Okay lang ba yan? Hello? Willing ka ba na hindi mo na isumbat? Okay. So, pinapatawad ko na yung asawa ko doon. Pinapatawad ko na yung mga anak ko na tamad, maghugas ng pinggan, maglaba. Pinapatawad ko na sila. Pwede ba yan? Kasi kung gaanin mo lahat yun, kikimkim mo lahat yun, hindi sila naghugas ng pinggan. Tingin mo sa sarili mo, awang-awa ka na. Aping-api ka. Na ako na lang palagi. Palayain mo yung sarili mo, sabi mo sa tabi mo. Ay, kapag lumaya ka na, nagkaroon ka ng kapatawaran, ganito yung mararamdaman mo. Can we release it? Na-release ka ba? Oh, baka hindi ko pa naman nagpapatawad O ngayon, sabihin na natin, Lord, pinapatawad ko na ang lahat ng mga nagkasala sa akin. Ang lahat ng umalipusta, ang lahat ng nagdulot ng kabigatan at sakit ng damdamin sa akin, lahat na pinapatawad ko na. Nakanyo po ba? Sorry, hinga ka na. Maraming hinanakit si Cheryl. Tao ba to? Nandito ba siya? Hindi, totoo naman, nakaka-release yun Tama ba? Ang sarap kaya nun. Very light. Very light. Alam mo, pinatawad mo na siya. At alam mo, pinatawad ka na ng Diyos. At pinatawad ka na rin niya. Kung hindi ka niya pinatawad, kasalanan na niya yon. Nakuha? Forgiveness is a part of healing. It helps us to feel better, not bitter. Nagpatawad ka. Wow. It's much more better to forgive. Tama? Mas maganda magpatawad ka. Nakaka-relax yun. At least, di ba, alam mo, bati na kayo. Tama? Alam mo, makakautang ka uli. Kasi bati na kayo Nandiyan ka ba? Okay. Kasi bitter ka pag hindi ka nagpapatawad. Hindi ka naman ampalaya Hindi ka ampalaya. Tama? Tao ka na naging Kristiyano, tinanggap si Lord Jesus, and one of your ingredients is to forgive. Hayaan mo operahan ng Lord ang puso mo. Amen? We need yung major operation. Ang dami kasi tatanggalin ni Lord Ang dami tatanggalin yung mga bigat na yon. Gusto niya tanggalin lahat yon.
Naku ah? Okay. Forgiveness is a part of healing because it helps us to feel better. Napakasarap no, nawawala yung bitterness. It helps us to, isa pa, live righteously or in righteous living or to righteous living. Grabe yun. Dinadala niya tayo sa isang matuwid na pamumuhay. Kasi kapag nagpatawad ka na at pinatawad ka, you can walk like this one, no? Kasi kapag hindi pa nagkapatawaran yan, kakasalubong mo. Sabi nga sa inyo nung last time, ayan lang yung tindahan, diyan ka bibili. Doon ka ano, kasi nga, magkaaway kayo eh. Di ako to. Di ba? Napapalayo ka. Hindi napapagaan yung buhay mo. Ipinahirapan mo yung buhay mo. Andiyan ka ba, church? Okay. So, pangatlo, it leads to go on with our life. Ang sarap nun. Dahil nagpatawad ka na, okay, tapos na tong usapin na to, nasettle na yan, harapin ko na naman ngayon yung bagong, tatahakin ko, yung bagong journey ko. Kasi ang sarap nun eh. Every time we forgive, we always start, a fresh start. No ka? Every time nagpa-forgive ka, it is a fresh start. Pag itong taon na to, si JP nagkasala halimbawa, dahil tagal namin, halimbawa, magkagalit kami, nag-away kami, walang forgiveness. Ang tagal namin din nag-usap. Merong mga ganun, yung mga magkapatid ng tagal din nag-usap, mga magulang din tagal, hindi nag-usap. Di ba? Pero along the way, dahil somehow, siguro dahil tumatanda, nagkaroon na sila ng kapatawaran sa isa't isa, bagaman hindi sila sinasabi, they just pray, both of them, they prayed to God, na Lord, wala na yon. And then suddenly, nagkita kayo. Di ba iba yung namimiss mo? Yung kapatid mo? Tama? Ang sarap nun. Kasi kapatid mo pa rin yan. Even here in this church, nasaktan ka man niya, kapatid mo pa rin sa pananampalataya. Iniligtas din siya ng ating Panginoong Yesus. Namatay din siya para sa kanya, katulad mo. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, let us bear with each other. Lagi mo siyang alalakanin. Isipin mo siya, pagbigyan mo siya, unawain mo siya, everything. Kailangan malawak yung pangunawa natin. Hindi ka naman mangmang eh. Hindi na papag-aralan sa school to. Huwag mo sabihin, wala ka kasi pinag-aralan. Hindi totoo yun. Hindi pinag-aaralan ng forgiveness sa school. Hindi yun. Because the moment you have the Holy Spirit again, it will come out to you naturally. Naturally. Ganun lang yun. And allow the Holy Spirit na maranasan natin yung healing process na yun through forgiveness. Napakahalaga po nun. Napakahalaga nun. No po? Andiyan ka pa ba, church? Meron po akong share sa inyo na conclusion. Napakailang ano lang naman to. Sabi rito is that, let there be always a room for forgiveness. Kailangan laging merong panahon or pagkakataon na sa pagpapatawad. Hindi yung sasabihin, wala akong time na kausapin ka, wala akong time na kitain ka, wala akong time na makipagniig sa'yo or whatsoever. Galit pa rin ako, huwag mo muna kausapin, dapat huwag ganun. Okay? Pwede ba yan? Kristiyano ka kasi eh. Kaya dapat lagi ka nagpapatawad. Natural na sa ating mga Kristiyano yung nagpapatawad. Andiyan ka pa ba?